aming nakita, ang aming narinig, ang aming ipinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Dating Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo at ilang police generals pinaharap sa pagdinig ng lower house kaugnay ng bentahan ng droga sa New Bilibid Prison. Report ng Anti-Money Laundering Council sa bank accounts na umano'y posibleng pinaglagakan ng perang galing sa drug trade sa New Bilibid Prison gagamitin ng Department of Justice bilang ebidensya sa kaso laban kay Senador Laila De Lima. 18 pulis at isang PIDEA agent sangkot umano sa operasyon ng ilegal na droga sa Central Visayas batay sa matrix ng umano'y drug lord na si Franz Sabalones. Panukalang agahan ng bakasyon ng mga estudyante upang maibsan ang matinding traffic ngayong holiday season, pag-aaralan ng Department of Education. House of Representatives Solons tatangkaing makuha ang ikalawang sunod na panalo kontra GSIS Purist sa triple header ng UNTV Cup Season 5 sa linggo. Filipino YouTube sensation Acapelago sasabak sa Acapella Championship sa Singapore. Ngayon po ay araw ng Biyernes, 23 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tatlong magkakahiwalay na aksidente sa motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Sa Cebu, isang ginang nanahagip ng motorsiklo ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa South Road Properties sa Cebu kaninang umaga. Ayon sa biktimang si Evelyn Masmas, huminto sila sa gilid ng kalsada nang maplatang gulong ng sinasakyan nilang motorsiklo ng kanyang asawa. Ngunit pagbaba niya ay aksidenteng nasagasaan ang kanyang paa nang dumaang isa pang motorsiklo. Matapos malapatan ng first aid ay inihatid na ng UNTV News and Rescue Team si Evelyn sa Cebu City Medical Center. Sa Laguna, aksidente rin sa motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa National Highway ng Barangay Tagapo, Santa Rosa, Laguna pasado alas 11 kagabi. Nagtamo ng hiwa sa baba, sugat sa kamay, tuhod at paa ang motorcycle rider na si Bruce Lee Habana. Ayon sa biktima, iniwasan niya ang gumitgit sa kanya na pampaserong jeepney kaya siya na-aksidente. Matapos bigyan ng paunang lunas ay dinala na ang biktima sa pinakamalapit na pagamutan. At sa Quezon City, isang lalaking nakaandusay sa kalsada ang tinulungan ng UNTV News and Rescue sa bahagi ng E. Rodriguez Sr. Avenue kagabi. Ang lalaki na kinilala sa pangalang Roger ay mahigit isang oras na umanong nakahandusay sa kalsada matapos mabangga ng motorsiklo ayon sa kasama nito na si Brion Briones. Ngunit hindi nila magalaw ang biktima dahil sa tinamong posibleng bali sa kaliwang paa. Nagtamo rin ito ng mga gasgas sa tuhod at braso. Matapos lapatan ng first aid ay dinala ng biktima sa East Avenue Medical Center. Dalawa kami nakamotor. Nauna yung kasama ko, bigla niyang minura at umarang sa kalsada ako ang kasunod. So no choice ako, hindi mababangga ako talaga siya. Ang ginawa ko, pininuhan ko na kagad. Pumarga kami ng jeep, nagminor yung jeep. Malay ba namin, pasakay kami ng jeep. Dumating siya. Yung una nakalagpas, yung pangalawa nahagip siya. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines.
Iimbitahan na rin ng House Committee on Justice sina dating Bureau of Corrections o Bucor Chief Franklin Bucayo, retired Police General Marcelo Garbo at dating Anti-Organized Crime Commission Director Reginald Villasanta sa pagdinig sa isyu ng bentahan ng droga sa New Bilibid Prisons o NBP. Ito ang balita ni Nel Maribo. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy ng House Committee on Justice ang investigasyon kaugnay ng umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ayon kay House Committee Chairman Reynaldo Umali, nais na rin nilang madaliin ang ginagawang pagdinig sa issue bagamat walang posibilidad na dumalo sa congressional inquiry ang nasasangkot sa issue na si dating Department of Justice Secretary at ngayon ay Senator Laila De Lima. Yung mga na-establish ko na yung facts that are necessary for us to render a report and submit the same to the plenary for approval. I'd probably abbreviate that. Siguro, I think I'd rather just go for 2 or probably maximum 3 hearings. Sa susunod na pagdinig, iimbitahan ng komite ang mga personalidad na nabanggit ni Philippine National Police Deputy Chief for Operations Director Benjamin Magalong na may kaugnayan sa drug raid sa Bilibid noong 2014. Bukod sa Bilibid inmate na si JB Sebastian, kabilang sa mga iimbitahan ay sina retired Police General Marcelo Garbo Jr., dating Bureau of Corrections Director Franklin Bucayo at dating Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director General Reginald Villasanta. And I intend to go into that because I think some of the names were mentioned on this particular raid that was conducted in the National Bilibid Prison. Sinasabi nyo na those named by General Magalong, we probably would invite her. Noong Miyerkules ay kalawang araw ng pagdinig ng komite, idinawit ng mga gang leaders sina Senator De Lima at Bucayo sa bentahan ng illegal na droga sa Bilibid. Sa testimonya ng high-profile inmate na si Jojo Baligad, tinotokahan anya sila ni Sebastian na magbenta ng droga para sa senatorial campaign ni De Lima. Maging si Bucayo ay isa rin umano sa mga nangongolekta ng pera sa mga high-profile inmate. Inihayag naman ni Director Magalong sa naturang pagdinig ng komite ang tungkol sa hindi natuloy na operasyon ng CIDG at PDEA sa Bilibid noong 2014 na tinawag nilang Oplan Cronus. Hinarang umano ito ni Bucayo at hindi na sila isinama ng magsagawa ng sariling raid sa Bilibid ng DOJ at NBI kasama sina Villasanta at Garbo. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Tinukoy ng sumukong drug lord ng Central Visayas na si Franz Sabalones ang 18 pulis at isang PDEA agent na umano'y nakikinabang sa kanya sa pamamagitan ng weekly payola. Target itong imbestigahan ng PNP upang malaman ang katotohanan sa naturang drug matrix. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Isinasagawang investigasyon ng PNP Internal Affairs Service sa mga pulis na umano'y sangkot sa iligal na droga. Ayon kay IAS, Deputy Inspector General Police Chief Superintendent Leo Angelo Leoterio, bukod sa 83 nakuha nila sa pahayag ng mga sumukong narco-police, mayroon pang 18 mula naman sa drug matrix ng sumukong umano'y drug lord ng Central Visayas na si Franz Sabalones. Yung kanilang level of involvement, ibabalidate pa natin. Obviously, they're involved in the drugs trade. Base sa drug matrix ni Sabalones na nakuha ng UNTV, nasa 507,000 pesos ang budget nito linggo-linggo para sa payola ng mga pulis na mula Police Officer 1 hanggang Police Senior Superintendent ang ranggo. Tumatanggap umano ang mga ito ng mula 1,000 piso hanggang 150,000 piso linggo-linggo bilang protection money. Ito ay sa pamamagitan ng mga bagman ni Sabalones na kinabibilangan ng kanyang cook, kasamahan sa gym, kalaro sa bilyar at kapitbahay. Ayon naman kay Leoterio, kapag napatunayang sangkot ang mga ito sa illegal na droga, ay tiyak na sasampahan sila ng kaso. We will be recommending that siguro by next week that orders will be issued putting them under the police holding and admin unit and removing them from their places of assignment. Samantala, kinumpirma naman ni CIDG Director Police Chief Superintendent Ruel Ubusan na pinadalhan na niya ng sulat ang naturang mga pulis upang magsumite ng kani-kanilang affidavit sa susunod na linggo. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Sa iba pang
pang balita, hanggang Nobyembre lang ngayong taon, ipatutupan ng Department of Trade and Industry o DTI ang price freeze sa ilang basic commodity kaugnay ng umiiral na state of national emergency on the account of lawlessness. Ito ang balita ni Grace Casin. Mananatili hanggang November 3 ang price freeze na ipinatupad ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga basic commodity. Una nang ipinatupad ang price freeze noong September 4, ilang araw pagkatapos ng pambobombang nangyari sa Davao City. Ayon sa DTI, ang presyo ng sardinas ay mabibili pa rin mula 12.50 pesos hanggang 14.50 pesos. Ang tinapay naman ay 21.50 hanggang 60 pesos. 7 pesos and 10 centavos naman hanggang 8.50 ang mga instant noodles. 5 pesos hanggang 72 pesos naman ang mga bottled water, depende sa dami at brand. Mabibili naman ang powdered milk ng 45 pesos and 75 centavos hanggang 159 pesos, habang 16 pesos and 75 centavos naman hanggang 68 pesos ang kape. Subalit nilinaw ng DTI na ang price freeze sa kerosene at LPG ay natapos na dahil base sa batas, 15 araw lamang tumatagal ang price freeze dito. Napagkaisahan na pabayaan na lang umandar price freeze hanggang sa katapusan ng kanyang 60-day life term. Matatapos yan November 3. So hindi pinalawig, hindi pinahaba. Siyempre, nandun pa rin yung ating parang agam-agam na baka naman. Pag sinabi mong, okay, walang nagbago, price lift, i-lift na yung price freeze, baka naman sabihin nung, di ba, pwede na ko lang magtaas. Nanawagan naman ang DTI sa publiko na i-report sa kanila ang sinumang mga negosyanteng lalabag sa Republic Act 7581 o ang Price Act. Base sa batas, ang mapapatunayang hindi susunod dito ay maaaring patawan ng multang aabot sa 1 milyong piso at pagkakakulong ng hanggang 10 taon. Sa mga nais magtanong o magsumbong sa DTI, maaaring tumawag sa kanilang hotline 751-3330. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines. Sure na umano ang Abu Sayyaf Group kaya pinalalayan na ng mga ito ang kanilang mga bihag. Samantala, tinutulan ng Department of National Defense ang hiling ng Moro National Liberation Front na suspindihin ang military operation sa Sulu kaugnay ng negosasyon sa pagpapalaya ng mga kidnap victims. Ito ang balita ni Brian De Paz. Pagpasok ng September 17 o noong weekend, sunod-sunod na ang pinalalayang bihag ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Ayon sa Western Mindanao Command at Joint Task Force Sulu, nasa 8 bihag na ang napalaya ngayong linggo. Ayon kay Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana, patunay ito na nahihirapan na ang ASG na makapaghasik ng terorismo sa Sulu. Bunsod ito ng patuloy na operasyon ng tropa ng pamahalaan sa naturang lalawigan. Guest of honor si Lorenzana kanina sa isinagawang 44th anniversary ng Philippine Veterans Affairs Office na isinagawa sa Camp Aguinaldo. It's a good sign na under pressure na sila kasi kung hindi naman sila makakuha ng ransom, kung hindi nila maipalit ng pera yung hostage nila, walang gamit yun, it's useless. Malaking development anya ito sa ginagawang opensiba ng pamahalaan sa Sulu upang matigil na ang talamak na pagdukot na isinasagawa ng teroristang grupo. Ayon kay Secretary Lorenzana, hindi pinabura ng hiling ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari na suspindihin ang focused military operation sa Sulu. Ang hiling ni Miswari ay bunsod ng ginagawa nitong negosasyon sa pagpapalaya ng mga natitira pang bihag. Ipinaubaya ito ng DND sa Armed Forces of the Philippines. I also instructed yung commander sa ground, yung task force ko, si General De La Vega, na bahala ka nang mag-decide dyan. Pero we are not allowing you to stop the operation all over the area. Pero localized lang kung sakasakaling may negotiation na nangyayari. Ayon kay Secretary Lorenzana, maaring localized lang ang suspensyon ng military operation upang di madamay ang miyembro ng MNLF sa engkwentro laban sa ASG. Sa ulat ng Joint Task Force Sulu, may 15 bihag pa ang Abu Sayyaf sa Sulu. Isa rito ay Dutch, 5 ang Indonesian, 5 Malaysian at 4 na Pilipino.
Kinumpirma naman ni Defense Secretary Lorenzana ang kanyang nalalapit na pakikipagpulong kay US Defense Chief Ashton Carter at inaasahang mapag-uusapan ang ilang security issues gaya ng terorismo na nagaganap sa katimugang bahagi ng bansa. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Bibiyahe si Pangulong Rodrigo Duterte sa Vietnam para sa isang working visit sa susunod na linggo. Samantala bago naman matapos ang taon ay magtutungo rin ang Pangulo sa Japan at China. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Mula September 28 hanggang 29, bibisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa Hanoi, Vietnam. Ayon sa Presidential Communications Office, layo ng pagbisita na paigtingin ang bilateral economic trade sa ibang ASEAN member countries tulad ng Vietnam. Malaking objective po sa ating biyahe o sa working visit ng ating Pangulo sa ASEAN, sa Vietnam at sa iba pang bansa ay ang ating bilateral economic trade. Maaari ding mapag-usapan ang issue ng maritime dispute sa South China Sea dahil isa ring claimant country ang Vietnam. Samantala, sa Oktubre naman ay inaasahan din ang pagtungo ni Pangulong Duterte sa Japan. Posibleng makasama ng Pangulo sa kanyang pagbisita roon ang isang grupo ng business delegation. Ayon sa Department of Trade and Industry, magandang pagkakataon ito upang paigtingin ang trading activities ng dalawang bansa. From the economic side, nakikita natin yung pagtutulak ng greater trade activities, mas lumaki pa ang ating exports. Ang Japan government, in fact, Japan is our biggest trading partner, no? Number 1 po yan. At the Japanese people in general, they've been very supportive of the Philippines. Una nang inimbitahan ni Japan Prime Minister Shinzo Abe si Pangulong Duterte nang magkita ang mga ito sa ASEAN Summit sa Laos kamakailan. Bago naman matapos ang taon, ay posible ring magtungo sa China si Pangulong Duterte. Naipahayag na ng Pangulo ang kagustuhan nitong makipagpulong sa China upang igiit ang karapatan ng mga Pilipinong mangingisda sa pinag-aagawang teritoryo sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Me, I'm willing to talk. I'm going to China because I want. Then, kung kami na lang doon, I will present the problem to him and I'll say to him, we do not go out of the four corners of this paper. We talk. Ganon, pero hindi ang pagtapang-tapangan tayo. Negosyo na lang. Kita mo, tulong sinagawa ng power plant. And just imagine if we can get their help in the years to come. It's not territorial. Kung territorial, matagal na tayo nagpapatayan dyan. It's the sovereign entitlement. But one of the things that I would demand, if I go to the mainland China, is give us back our fishing rights. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Susunod sa Ito ang Balita. Report ng Anti-Money Laundering Council sa bank accounts na umano'y posibleng pinaglagakan ng pera galing sa drug trade sa New Bilibid Prison gagamitin ng Department of Justice bilang ebidensya sa kaso laban kay Senador Laila De Lima. Panukalang agahan ng bakasyon ng mga estudyante upang maibsan ang matinding traffic ngayong holiday season, pag-aaralan ng Department of Education. Gagamitin ng Department of Justice o DOJ bilang ebidensya laban kay Senador Laila De Lima ang report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa mga bank account na posible umanong pinaglagakan ng perang galing sa drug trade sa New Bilibid Prisons o NBP. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Roderick Mendoza. Roderick, go ahead. Magandang gabi, Atty. Reggie. Hawak na nga ng Department of Justice itong kopya nitong report ng AMLAC na naglalaman ng mga bank account na posibleng pinaglagakan ng perang nakuha galing sa drug trade sa New Bilibid Prisons na yung itong ayon nga kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, itong mga report na ito, itong mga bank accounts na ito ay
nakapaloob dito sa report yung transaksyon, mga naging transaksyon dito sa mahigit 20 bank accounts na posibleng pinaglagakan ng drug money. At tumanggi na si Secretary Aguirre kung magkano nga yung kabuang naging transaksyon dito sa mga bank accounts. Pakinggan natin yung pahayag ni Secretary Aguirre. Well, it's a report containing the requested bank account names and account numbers, bank account numbers. Halimbawa, sinasabi doon, mayroong deposit amounting to almost 500 million. Yan ang maaaring nakalagay doon. At saka ilang beses na nagtransaksyon, ilang beses nag-deposit. Ayon nga kay Secretary Aguirre, bagamat hindi direktang maiugnay itong mga bank accounts na ito kay Senador Laila de Lima, nakapangalan ito doon sa mga taong malalapit sa kanya, doon sa dating Justice Secretary. At hindi naman anya dapat na asahang ipapangalan ni Secretary de Lima sa kanya yung yung mga bank accounts na ito, dahil kung sakali man o kung totoo man yung mga bintang na siya nga ay tumanggap ng perang galing sa mga drug lords sa New Bilibid Prison. Pakinggan natin muli yung pahayag ni Secretary Aguirre. Siyempre, hindi ko naman hihingin yun kung hindi maaaring malapit eh. Sa halimbawa, halimbawa lang ito ha. Halimbawa, si Ronnie Dayan, may nalaman tayong mayroon pala itong account na nasa kanyang bank account na 500 million. Hindi ka ba magtataka? Mayroon bang kakayahan si Ronnie Dayan na mag-deposit o mag-earn ng ganyang kalaking pera? So anong conclusion mo? Yung conclusion mo bigay yan o patago ni bossing yan. Gayunman, ayon sa kalihim, posible pa rin na niyang magamit itong mga bank records na ito sa pagsasampahan nila ng kaso, dahil ito ay sumusuhay o ito ay sumusuporta doon sa mga testimonyo ng mga testigong iniharap sa pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso na sila nga itong mga drug lords, drug dealers na ito ay nagdedeposito ng nagdedeposito ng perang pinagbentahan ng illegal na droga doon sa mga bank accounts ayon sa utos nitong si JB Sebastian, na sinasabi ni JB Sebastian ito ay para sa senatorial campaign ni dating Secretary Laila de Lima. Pakinggan natin muli yung pahayag ni Secretary Aguirre. Kaya pag ako'y nag-file ng kaso, I'll make sure na airtight ito. At magiging airtight ito kung yung aking mga testimonial evidence ay magkakaroon ng corroborating documentary evidence. Yung documentary evidence na yan itong sinasabi ko, itong mga bank accounts. Pero sa ngayon nga, ayon sa kalihim, ay magagamit lang itong report na ito para doon sa mas malawak pa nilang pag-imbestiga dito sa issue. At ito ay hindi pa muna nila maaaring ilabas yung mga detalye nito. Magagamit lamang nila sa karagdagang fact-finding investigation doon sa drugs trade sa Bilibid. Roderick, itong mga 12 bank accounts na to, kanino to mga nakapangalan? May more than 20 yung 20 pala. O kanino to na mga nakapangalan? Ayaw munang sabihin, ayaw muna nilang i-disclose kung kanino nakakapangalan ito. Pero ang sinasabi ni Secretary Aguirre, ito ay nakapangalan doon sa mga taong malalapit kay Senador Laila de Lima. Have cases been filed doon sa 20 plus na yon na mga personalidad na nagmamayari ng bank account na ito? Wala pang naipa-file. Tinatanong natin siya kanina, wala pang naipa-file para dito na kaso para dito sa mga bank accounts na ito. At iyon ay na-request lamang nila sa AMLAC na magkaroon ng report dito sa mga bank accounts na ito, dahil ang kinakatwiran nila ito naman ay may kaugnayan doon. Ang predicate crime na involved dito ay drugs, illegal drugs. So ang ibig sabihin lang na ito, no, doon sa mga transaksyon, pasok siya sa amount, no, na nire-report ng mga bangko sa AMLAC. Kaya yun yung naging basihan kung ba't may impormasyon na ganun yung AMLAC tungkol doon sa mga bank accounts na yon. Pero hindi ito yung galing doon sa any case, no, wala pang korte na nag-issue ng disclosure nitong mga bank accounts na to based on sa bank secrecy law. Tama yun? Wala pang kaso itong mga bank accounts na ito at wala pang napafile ang DOJ. So yun ang mga hihintayin pa natin, no? Kung paano nila may connect to kay Senator Laila de Lima. Yan ang abangan natin kung paano nila ililink ito. Kasi sinasabi ni Secretary Aguirre kanina, pwede pa silang mag-request pa sa AMLAC ng karagdagang mga report tungkol dito sa mga bank accounts na ito, dahil mas malawak pa yung tinitingnan nila
na posibleng may mga connection dun sa drugs trade sa Bilibid. Maraming salamat, Roderick Mendoza, para sa ulat na yan. Samantala, handa namang ibigay ng Commission on Elections o COMELEC ang kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senador Leila de Lima kung hihilingin ng Kongreso. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Sa pagdinig noong Martes sa Kongreso kaugnay ng di umano'y illegal drug operations sa loob ng New Bilibid Prison, matatanda ang isinaad ni Noel Martinez, ang leader ng Genuine Ilocano Group o GIG, na kinausap siya ni JB Sebastian na magkaroon ng centralized na bentahan ng droga sa loob ng Bilibid upang makatulong ang kanilang kita sa kampanya noon ni Senator Leila de Lima. Si JB Sebastian ang sinasabing financer ni Senator de Lima noong campaign period. Panig naman ng COMELEC na upang makatulong sa investigasyon at mapatunayan kung ano ang katotohanan ay handa silang magbigay ng kopya ng Statement of Contributions and Expenses o SOSE ng Senadora. Itong mga SOSE na ito ay public documents naman, kung ito hihingin sa amin, kung ito hihingin ng mga komite sa House o sa Senado, handa naman kaming ibigay ito. Makikita naman umano sa nakapaloob sa SOSE ang mga kontribusyon para sa kampanya ng isang kandidato. Nilinaw din ng COMELEC na bagaman mayroon silang hawak na SOSE ay hindi naman ito sapat na maging ebidensya para patunayan ang isang alegasyon. May mga pangalan na lumalabas dyan, pero hindi naman alam kasi ng COMELEC kung sino ba ang mga drug pusher, drug king. Wala naman kaming listahan dyan. Wala naman kaming confidential information na natatanggap. Ayon kay COMELEC Chairman Andy Bautista, ikukonsidera ng COMELEC na siyasatin kung may magsusumite ng kasong labag sa election law laban kay Senator de Lima. Ngunit ang Senate Electoral Tribunal umano ang mayroong kapangyarihang magpataw ng desisyon. Kailangan namin tignan. Although, now that she's already a member of the Senate, baka ang jurisdiction na yan is with the Senate Electoral Tribunal. Kailangan tignan natin yung batas tungkol dyan. No? Kasi ano na siya, proclaimed na siya. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Commission on Elections. Hiniling ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino sa Manila Regional Trial Court na i-dismiss ang kasong isinampa ng Department of Justice o DOJ kaugnay ng pagkakaaresto sa kanya sa isang clandestine shabu laboratory sa Santa Cruz, Manila. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Ipinadidismiss ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino sa Manila RTC ang kasong possession of illegal drugs na isinampa sa kanya ng Department of Justice. Sa kanyang inihaing motion ngayong araw, iginit nito na hindi makatwiran ang pagbuhay sa kaso na una nang dinismiss ng DOJ noong Mayo. Bukod dito, mismong ang Quezon City RTC na rin anya ang nagsabing mahina ang ebidensya laban sa kanya kaya't pinayagan siyang makapagpiyansa habang sumasailalim sa preliminary investigation. Pagkat nagbista na po ito, naghearing na sa RTC Quezon City, Branch 82. Hiniling pa ni Marcelino na ipagpaliban ang pagpapalabas ng arrest warrant laban sa kanya at sa halip ay suriin muna ng korte kung sapat ang ebidensya ng DOJ. Nais din ni Marcelino na ipagpaliban ng korte ang arraignment sa kaso hanggat hindi nare-resolba ang kanyang motion. Samantala, handa umano si Marcelino na magsiwalat ng kanyang nalalaman sa mga transaksyon ng illegal na droga. I will tell the truth kung saan man forum ako iharap. I will tell the truth as far as I know the truth. Ngunit ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, hindi pa nila masasabi kung gagawin nila itong testigo. That would be premature. Unang-una sabi kong ganyan, hindi ko pa nababasa ano bang record doon sa Marcelino case na yun. Nag-ugat ang kaso ni Marcelino sa pagkakaaresto sa kanya sa isang bahay sa Santa Cruz, Manila na ginagamit umanong paggawaan ng shabu. Ngunit depensa ng opisyal, nagtungo siya sa lugar kasama ang asset na si Yan Yishu upang kumpirmahin ang natanggap na impormasyon na may paggawaan doon ng illegal na droga. Dati na rin kinumpirma ng NBI na nakakatulong nila noon si Marcelino sa malalaking operasyon laban sa illegal na droga. Sa unang resolusyon ng DOJ, dinismiss ang kaso dahil hindi napatunayang si Marcelino ang may kontrol sa mahigit 70 kilo ng shabu na nakumpiska ng mga otoridad. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Pag-aaralan ng Department of Education o DepEd ang mungkahi ni Senator Grace Poe na gawing mas maaga ang bakasyon ng mga estudyante upang maibsan ang mabigat na trapiko ngayong holiday season.
Ito ang balita ni Joan Nano. Sa pagdinig ng Senado kaugnay ng panukalang emergency powers, iminungkahi ni Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Poe na gawing mas maaga ang bakasyon ng mga estudyante ngayong holiday season. Layo nito na maibsan ang inaasahang pagbigat ng trapiko dahil sa holiday rush sa Disyembre. Para hindi na sabay-sabay sa lansangan lahat ng mga sasakyan, ng mga bata, pwede na rin sila magpahinga kasama ng kanilang pamilya. Kasi kung aagahan natin ang bakasyon, pwede namang bawiin in the coming months na hindi naman ganon ka-busy. Pabor naman ang Department of Education sa mungkahi ng Senadora, ngunit kailangan itong idaan sa masusing pag-aaral. Dapat po talaga ay idaan sa isang masusihong pag-aaral. Sa konteksto po ng school calendar days, non-negotiable contact time, dates that were already set for our examination, then you have Holy Week, hindi po ba? So yung mga bagay na ganyan, dapat po titingnan po natin ng mabuti. Sa ilalim ng DepEd Order No. 23 Series of 2016, kinakailangang makumpleto ng mga estudyante ang 202 school days sa loob ng isang taon. Sa 2016 to 2017 school calendar naman ay nakatakda sa December 22 ang holiday vacation sa mga pampublikong paaralan at muling magre-resume ang klase sa January 2, 2017. Ideally, dapat pinag-uusapan yan bago pa gawin yung school calendar. That's the ideal way of looking at things. But of course, we are open to the suggestion. Sa datos ng kagawaran, nasa 3 milyong estudyante ang naka-enroll sa mahigit 3,000 elementary at high school sa buong Metro Manila. At aminado ang DepEd na makatutulong sa sitwasyon ng trapiko kung hindi nasasabay ang mga estudyante sa dami ng commuters kapag holiday rush. Tiniyak naman ng DepEd na isasama nila sa agenda ng mga susunod na pagpupulong ang nasabing panukala. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasig City. Alamin natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahatid sa atin ni Victor Cosare live mula sa Davao City. Mayong gabi, Victor. Mayong gabi, Angela, o gani ang mga pinakaulahing balita gikan sa mga probinsya. Usa ka technical working group na ang gimugna sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga aron bantayan ang barko nga nalunod sa Pantalan. Kini mao ang balita ni Dante Amento. Imbestiga el Philippine Coast Guard, Philippine Maritime Industry Authority, el Sumida del Barco MV Danica Joy 2 del Allison Shipping Lines pasado alas 9 anoche mientras pundiao na Pantalan de Ciudad de Zamboanga. Estaba el barco na Sandakan, Malaysia a bordo el 999 pasahero, incluido el 12 estranghero. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung ano talagang dahilan. Under investigation pa yan. So, saka pa natin malalaman siguro yan after sa result ng investigation. Nuway irido na insidente pero tanlinga sa derama el aceite desde cargamiento cooking oil na barko. Yacriaya Technical Working Group el gobierno local na encabezamiento del Philippine Coast Guard el primeramente objetivo de este para bisya con el posible derramada de aceite e quitadas del magayaqueda cargamiento. Yapuni también maga oil spill boom el Philippine Coast Guard alrededor del Yasumi barco para evitar kalayat si por ejemplo China derrama aceite. The city government set up a crisis management committee in terms of a technical working group, and we have identified the Philippine Coast Guard as the ground commander. Nuay pa asesale deklarasyon el mga autoridad e el administrasyon del barco el Razon de Sumida. Aminado también el Philippine Ports Authority que ay afecta na entrada del Pantalan e biyahe del mga pasahero por causa hindi puede o sa el berth length el lugar donde tapundia el barco. Y este también el único barco que tabiyaha para Malaysia 2 beses na un semana. Malaki ang epekto nito dahil hindi natin magamit tong berth na ito, kung saan siya tumaob, no? Hindi natin magagamit. So, magkukulang talaga tayo. Kulang tayo sa berthing area na magagamit sa barko.
Dahil hindi pa natin basta-basta maalis ito dito eh. Mahirapan tayong hilain ito. Este tiempo hindi pa siyempre pwede hablael mga autoridad si cuando ay kita con el barco na sanggada. Dantiamento, UNTV Noticias, Iriscate, Ciudad de Zamboanga. Plano sa Davao City Risk Reduction and Management Council nga magpatuman og mas bugat na silot sa mga prank callers sa Davao Central 911. Kini mao ang balita ni Janice Inhente. Gitun-an na karon sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Council o DRRMC ang pagpatuman og silot tungod kay nitaas na ang kadaghanon sa mga prank callers sa emergency hotline sa Davao Central 911. Sumala pa kay Emmanuel Haldon, officer in charge sa Central 911 ug DRRMC, plano nila nga magsumite og ordinansa o issue sa executive order kay Davao City Mayor Sara Duterte. I think we will be taking this up with the sa DRMC or the Disaster Risk Reduction Management Council. I think pwede siya doon to make the recommendation to come up with a legislative measure to come up with a penalty for all prank callers to nagapasok sa 911. Sa 300 ka mga mutawag kada adlaw na ilang madawat, halos katunga kuno niini dili mga emergency call ug 40% sa non-emergency call puros mga prank call. Pamahayag pa ni Haldon, aduna sila'y kapasidad nga mahibaw-an ang mga numero sa mga nagatawag. Tungod kay aduna sila'y database para sa mga tawag nga nagasulod sa 911 emergency hotline. Some of our measures is we come up with a system that if they continue on calling, making prank calls using their number, using their phone, we eventually bar them after 5 calls made to 911. May database man tayo, malaman naman natin yan, i-bar natin sila from entering 911. So hindi na sila makatawag 911. Kaniadtong Hulyo, aduna nay bayad nga 5 pesos nga ginapatuman ng Globe Telecom para sa mga mutawag sa emergency hotline sa 911. Usa kini kapaagi aron dili na musulay pa og tawag ang mga prank callers tungod kay aduna na kini bayad. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Midangop sa korte ang usa ka opisyal og naghangyo nga magpagawas og writ of kalikasan aron ipasarado na ang Inayawan landfill tungod sa peligro nga dala niini sa katawhan. Kini mao ang balita ni Gladys Tuabi. Nagpasaka na karong adlaw sa Korte og Writ of Kalikasan si Cebu City Councilor Joel Garganera, chairperson sa City Council Committee on Environment, aron ipasira ang Inayawan landfill sa Cebu City. Gusto niyang ipasira ang landfill tungod naghatag kini og peligro, labi na sa mga lumulupyo nga nagpuyo duol niini. Kani siyang Writ of Kalikasan, this is a legal remedy nga gihatag sa atong balaod nga paghatag og protection, no? Provide protection nato nga atong constitutional right to a healthy environment. Basically, sumala ni Garganera, gusto na niya nga mahatagan kini og lakang aron di mo dako ang problema. Di kita gusto mo kaya this is the last resort, no? But we have left no choice but to seek the court's help. Kay not even the DOH nor the DNR can compel our mayor to follow the law. Plano sab sa konsehal nga hatagan og kopya si Presidente Rodrigo Duterte og DENR Secretary Gina Lopez aron mahibawan ang problema sa landfill. Mahinumduman nga giinspeksyon sa Department of Health 7 ang Inayawan landfill sigon sa hangyo ni Garganera. Nahibawan nga kuwang kini og sanitary requirements o gitambagan nga ibalhin sa masaktong lugar ug sundon ang probisyon sa Clean Air Act o Clean Water Act. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Sa ikaduhang higayon nahimong target sa Oplan Galugad sa Philippine National Police ang Bulacan Provincial Jail. Kini mo ang balita ni Nestor Torres. Nagsagawa ng surprise inspection o Oplan Galugad ang Bulacan PNP sa mahigit 30 selda sa Bulacan Provincial Jail. 2,836 na lalaki at 424 na babae ang isa-isang ininspeksyon
upang matiyak na walang nakapupuslit na illegal na droga. Wala hong drugs na nakuha dil sa provincial jail ng Bulacan. Merong mangilan-ngilan na cellphone na nakuha, merong mga kitchen utensils kasi itong mga kutsilyo naman na ito na maliliit lang ay ginagamit ito doon sa pag nagluluto sila doon sa loob. At mga bote. Pinatawan naman ng maghapong community service ang mga bilanggo na nahulihan ng mga ipinagbabawal na gamit. Of course, meron tayong sanctions na gagawin dyan at pag-uusapan muna na yung mga pag-uusapan namin kung anong sanctions ang dapat naming ibaba. Kung chairman yan, siguro ibababa namin siya as chairman. Tumagal ng 5 oras ang isinagawang inspeksyon. Ito na ang pangalawang Oplan Galugad na isinagawa ng PNP sa Provincial Jail. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Og na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Gikan diri sa Davao City, balik diya sa studio, Angela. Daghang salamat, Victor Cosare mula sa Davao City. Dalawang 2,476 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Video ng pamamaril sa isang Black American hindi pa isinaso publiko ng Charlotte Police sa kabila ng mga protesta. Curfew ipinapatupad na ng North Carolina government. Mas maraming medalya para sa bansa. Target ng Philippine Sports Commission sa 2020 Tokyo Summer Olympics. House of Representatives Solons tatangkaing makuha ang ikalawang sunod na panalo kontra GSIS Puris sa triple header ng UNTV Cup Season 5 sa linggo. Filipino YouTube sensation Acapelago sasabak sa Acapella Championship sa Singapore. Inaasahang papasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ang bagyong papangalanang Helen. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pilayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, lumakas ba yung bagyo na to at tatama ba ito sa bansa? Magandang gabi, Ton Reggie, sa ating mga kasambahay. Nasa tropical storm category pa rin itong bagyong papangalanang Helen sa oras na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility bukas. At ayon sa Pag-asa, tatahakin direksyon papunta sa may Batanes area. At yung habagat o yung southwest monsoon, ina-expect natin na next week ay palalakasin ito at makaka-apekto sa ilang bahagi ng ating bansa. For now, yung ating weekend ay expect natin may mga pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa dahil umiiral ngayon itong intertropical convergence zone at ito yung magpapaulan sa ating weekend, Ton Reg. Naku, purnad ng pag-beach ni Thalia. Sige, ibigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa magdamag. Narito po may ilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong tropical storm na nasa dagat Pasipiko ay namataan po ng Pag-asa sa layong 1,855 km sa may silangan po yan ng Luzon. At ito po ay ang lakas po ay 65 km per hour at yung pagbugso ay abot na po sa 80 kph. Kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis na 15 km kada oras. Ayon po sa Pag-asa, umiiral din po ngayon yung intertropical convergence zone. Nakaka-apekto po ito dito sa may southern Luzon at sa area po ng Visayas. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila, Mimaropa, yung Calabar Zone at Bicol Region, makakarans po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Mas malaking bahagi naman po ng Luzon ay makakarans po ng isolated rain showers and thunderstorms.
Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Ganyan din sa Puerto Princesa City, sa Tuguegarao 33 at sa Baguio po 16 to 24 degrees Celsius. Ang hirap po ng Visayas, makulimlim po at makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Metro Cebu 33 at Tacloban City hanggang 32 degrees Celsius. Ang Mindanao po makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, maaari po umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, gayon din sa Metro Davao and sa Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:45 a.m. at naman pong sunset, 5:51 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula man po tumaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA Nia Road, ito ang balita ni Monokson live. Yes, Mon. Magandang gabi, Angela. Mukhang mangailangang magbaon ng mahabang pasensya yung mga bibiyahe sa EDSA dahil simula dyan sa may area ng Makati hanggang makarating dito sa aming kilalagyan sa Nia Road ay talagang mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Tingnan muna natin ang sitwasyon dito sa area ng Nia Road. Sa ngayon ay napakabagal po ng daloy ng sasakyan magmula po dyan sa Cubao area hanggang dito sa may area ng Kamuning at hanggang makarating kayo malapit sa may EDSA Quezon Avenue. Heavy traffic po tayo, lalo na't Biyernes kanina ang lakas ng ulan, lalo na kaninang hapon kaya nagkasabay-sabay naman ang paglabas itong mga nagtatrabaho pauwi sa kanilang mga tahanan. Gayon din naman yung mga sasakyan mas dumami din dahil ayon sa MMDA kapag talagang umuulan, tendency talaga sa mga tao ay gumamit ng kanilang mga sasakyan lalo na sa mga bumibiyahe ngayong araw ng Biyernes. Magmula po dyan naman dyan sa may area ng Muñoz hanggang makarating kayo dyan sa may entrance po ng North Luzon Expressway ay mabagal po ang daloy ng mga sasakyan. Yung kabilang side po ay ganun din naman para sa mga bibiyahe pa southbound magmula po dyan sa may area ng Muñoz, tuloy-tuloy po hanggang makarating kayo ng Cubao ay heavy traffic na po ang sitwasyon ng traffic dyan po sa may area na yan na aking nabanggit. Puntahan po natin ang ilang mga live points natin sa Metro Manila. Unahin po natin ang Baclaran Ross Boulevard. Maswerte po yung mga uwi ng area po dyan ng Maynila dahil light to moderate po ang area ng Ross Boulevard magmula po sa Baclaran at yung mga papunta naman po ng Cavite pauwi po ngayon sa Cavite area at dadaan po ng Ross Boulevard pa coastal ay light traffic din naman po sa may area na yan ng Baclaran Ross Boulevard. Punta naman tayo sa pinaka-traffic dyan sa may area ng Orense, EDSA Guadalupe. Sa mga babalik po ng QC magmula po ng Ayala at Buendia, traffic na po ngayon dyan sa may area na yan. At yung pong kabilang area naman going po ng Makati, magmula po rito sa may Cubao ay heavy traffic na rin po ang northbound at southbound ng EDSA Orense dyan sa may Makati. Paalala po sa ating mga kababayan, sa araw po ng linggo ay mag-a-assemble po muli ang DOTR, ang MRT Line 3 ng dalawang panibagong coaches mula po sa Dalian sa China. At sigurado po magkakaroon po ng kaunting pagbabagal sa flow ng traffic sa may area ng TAF dahil dyan po i-assemble itong dalawang LRV ng bagong Dalian train ng MRT. Kaya po iwasan po natin ang area ng TAF sa araw po ng linggo upang wag po tayong maabala sa daloy po ng trapiko. Yan ang ating traffic update. Balik sa Angela. Maraming salamat, Monokson. Live na nagulat mula sa EDSA Nia Road. Samantala, alamin naman natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid sa atin ni Rina Villamor. Good evening, Rina. Good evening, Monica, and here are the stories around the globe. North Carolina government has imposed a curfew in the city of Charlotte following 2 nights of riots over police shooting of a Black American on Tuesday. Calvin Manaig reports. The
city of Charlotte, North Carolina, said on Thursday that it was imposing a midnight to 6 a.m. curfew following 2 nights of riots touched off by the shooting of a black man by police officers. North Carolina Governor Pat McCrory said violence cannot be tolerated following a second night of protest in Charlotte over the fatal shooting of a black man by police officers. And I'm going to do everything I can to help our police force here in Charlotte-Mecklenburg to keep our citizens safe and to also ensure that our police officers are treated with respect. McCrory declared a state of emergency during Wednesday night's rioting, which saw 1 man critically wounded by a gunshot. At least 8 more civilians and 4 police officers were injured and 44 people arrested for charges ranging from assault to failure to disperse. However, the governor declined to disclose how many National Guard personnel and state troopers were being deployed in response. With social media these days and people knowing the logistics so easily of potential public safety, I need you to respect the right of this governor and the right of the police chief to not show all of our cards regarding what safety measures we have in place in the city. Chanting released the video. Demonstrators took to the streets of Charlotte Thursday night, hours after the family of the black man shot to death by police viewed video of the episode. Scott's wife and other family members viewed the police body camera video of a black police officer shooting him dead in the parking lot of an apartment complex. But the family said it still has more questions than answers. Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, USA. An Oklahoma police officer has been charged with manslaughter for fatally shooting a black American in Tulsa. Officer Betty Shelby faces first-degree manslaughter charges in the death of 40-year-old Terrence Crutcher. In a video provided by the Tulsa police, Crutcher can be seen with his hands in clear view before he was shot by Shelby. A lawyer for Shelby said she acted because she believed Crutcher was reaching for a weapon on his vehicle during the encounter. But Tulsa police said the victim was unarmed and there was no weapon inside the vehicle. The incident was among the cases that has raised questions of racial bias in U.S. policing. A warrant has also been issued for the arrest of Shelby. The government of Malaysia is worrying about the increase of unregistered workers in the country. Rex Blasa has news. Menurut Kementerian Sumber Malaysia, terdapat kira-kira 2.1 juta pekerja yang berdaftar dan kira-kira 3 juta pekerja tanpa izin di negara ini. Di Sabah sahaja, 90% daripada pekerja ladang adalah warga Indonesia dan 10% warga Filipina. Kebanyakan rakyat Filipina tanpa izin di Sabah bekerja di sektor ladang, pembinaan, perikanan dan bingkil, manakala pembantu rumah dan sektor perkhidmatan tertumpu bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur. Menurut Persekutuan Majikan Malaysia, perkhidmatan yang lebih murah dan baik disediakan oleh pekerja-pekerja dari luar negara. Kebanyakan ini adalah dari Bangladesh, Nepal, Indonesia, Vietnam dan lain-lain. Oleh yang demikian kerajaan bimbang tentang isu keganasan dan pemerdagangan manusia. Hanya pada Jun lalu, kerajaan mendalikan program pendaftaran simula untuk pekerja haram, tetapi banyak syarikat-syarikat kecil tidak memberi respon dan tidak dapat bekerja sama karena masalah iuran pendaftaran yang tinggi. Nagkakaroon po tayo ng mahirap na sitwasyon. Kasi po yung mga kababayan nating walang papel, yun po, palagi silang nagtatago sa mga pulis at mga immigration officer. Nagkakaroon ng malaking hulian. Hindi lang po mga Pilipinas, po mga Nepalese, Bangladesh, Pakistan. Sebagai penyelesaian, pihak kerajaan telah memperkukuhkan pemantauan terhadap syarikat-syarikat yang menerima pekerja yang tidak berdaftar berdasarkan Akta Immigration 1959. Rex Blasa, Balita dan Rescue, Malaysia. And those are the stories making headlines from around the world. Back to you, Monica. Thanks, Rina. Puspusan na ang paghahanda ng Philippine Sports Commission upang makakuha ang bansa ng mas maraming medalya sa darating na 2020 Tokyo Summer Olympics. Ito ang balita ni Mon Hokson.
Inuumpisahan ng iayos ng Philippine Sports Commission ang direksyon ng mga regional office ng ahensya nang sa gayon ay makasabay ang iba't ibang sports organization sa bansa sa paghahanda para sa 2020 Tokyo Summer Olympics. Naniniwala si PSC Chairman Butch Ramirez na sa tamang paghahanda ay makasusungkit na ng gintong medalya ang Pilipinas sa nasabing sports event. Bukod sa ibang sports kung saan nag-e-excel ang mga Pinoy athlete, partikular ng kumpiyansa ang opisyal sa larangan ng weightlifting dahil saan niya ipinakitang galing ni Heidelin Diaz. Pwedeng taekwondo, pwedeng boxing. Boxing is always there. Then cycling. On martial arts, karate do, taekwondo. More on martial arts, it can be archery. We have to double our time. Archery, cycling, and maybe when surfing, no? Kaugnay nito'y 2 araw na nagpulong ang lahat ng mga regional directors ng mga sports office head. Isa sa mga napagkasunduan sa consultative meeting ay ang paglalagay ng mga training center sa bawat rehiyon sa buong bansa, kung saan pwedeng mag-training ang mga atleta na nagnanais ma-improve ang kanilang kakayanan. Mag-succeed yan kung ang collaboration ay maayos. So we cannot succeed, we cannot achieve our goals without working together. Suportado naman ni International Olympic Committee Representative to the Philippines, Mikey Coanco-Jaworski, sa maitutulong ng programang ito ng PSC sa mga atleta. It takes a lot of time to develop athletes and to get them to the level where sports is now. Pagkatapos nung pagka-silver medal ni Heidi, I think maraming na-inspire din. So, you know, it's also a matter of that inspiration na nabigay din ni Heidi and the excitement that there is around sports now. Maglalaan naman ng malaking pondo ang PSC para sa pangangailangan ng mga training centers at atleta sa buong bansa. Naniniwala ang Philippine Sports Commission na hindi pa huli ang lahat para sa mga atletang Pilipino. Hanggat mayroong pagnanasang matuto at gumaling, nariyan rin ang malaking tsansa upang makapag-uwi ng maraming medalya at karangalan sa Pilipinas. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Pasig City. Tatangkain ng HOR Solons na masungkit ang ikalawang sunod na panalo kontra GSIS Fury sa pagpapatuloy ng mga aksyon sa UNTV Cup Season 5 sa linggo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. 63-61. Banzali. Top shot para kay Banzali. 3-on-2 break. Nasa gitna, abugan. Ganda ng pasa. Libre. Yung mural ngayon ng GSIS parang maganda. So, gaganahang mag-ensayo yan. Magagawa namin kung ano yung gusto namin. So, we're gonna get prepared against HOR. Maganda yung laban na yun. Kaya, sa mga UNTV fans, watch out. Manood kayo nun. Ito ang ipinahayag ng GSIS Furies sa kabila ng pagkatalo sa BOC Transformers noong September 11. Ayon kay Head Coach Mike Sagitgit, mas lalo pa nilang pag-iibayuhin ang pag-ensayo lalo na't makakaharap nila ang HOR Solons sa third game ng triple header ng UNTV Cup Season 5 sa darating na linggo sa University of Makati Gymnasium, alas 5:30 ng hapon. Matatanda ang tinalo lamang ng BOC ang GSIS ng 20 puntos sa kanilang mahigpit at dikdikang sagupaan sa score ng 76-74. Ayon kay Coach Mike, 3 beses sa isang linggo nag-ensayo ang GSIS tuwing alas 5 ng madaling araw bago ang office hours. 2 sa GSIS ang nakapaglaro sa FIBA Asia Championship Cup. Ito ay sina power forward Stephen Mopera at center forward Romer Diaz. Ang 6'5 center naman na si Anthony Cuevas ay dating manlalaro sa MBL at si Reddy Boy Banzali ay nakapaglaro sa Junior PBL. Pasa kay Adriano, nasa gitna, Billones drives, ganda naman. Samantala, 2 beses naman sa isang linggo nag-ensayo ang House of Representatives Solons tuwing pagkatapos ng sesyon. Every Monday and Tuesday, kasi yun ang schedule namin sa House of Representatives, nagpa-practice kami. Kami mga congressman, tapos pag Tuesday, kasama naman yung mga aming mga imports. So, pinaghahandaan namin maigi ang UNTV
UNTV Cup. Talagang, in fact, kinakarir na namin to. Target ng HOR Solons na masundan ang kanilang unang panalo matapos dominahin ng DOJ Justice Boosters noong nakaraang linggo sa score na 96-78. Pangungunahan ng Solons ng kanilang head coach na si Pido Harencio kasama mga former professional basketball player na sina Kiko Adriano, Arnold Gamboa, Ege Billones at Eric Rodriguez. Samantala maghaharap naman sa second game ang BOC Transformers at Judiciary Magis at ang Senate Defenders kontra Ombudsman Grabbusters sa Game 1. Mapapanood ang live ang triple header sa UNTV at UNTV Web via streaming simula alas 2 ng hapon. Bernard Daddies para sa UNTV Cup Season 5. Umaabot sa 30 blood bags ang na-donate ng UNCV partner na Kamanggagawa Foundation Incorporated sa Hamad General Hospital sa Doha, Qatar. Ito ang balita ni Aramay Dungo. Isinagawa sa ikatlong pagkakataon ngayong taon ng Kamanggagawa Foundation Incorporated sa Qatar ang isang blood donation drive. Ito ay bahagi ng commitment ng organisasyon na makapag-donate ng dugo sa loob ng 4 na beses sa isang taon. Umabot sa halos 30 bag ng dugo ang naibigay ng KFI sa Blood Donor Center ng Hamad Hospital. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako kasi po nabigyan po ako ng pagkakataon na makapag-donate po ng dugo at makatulong po tayo sa ating mga nangangailangan. Inaanyayahan ko po kayo na kung may pagkakataon po kayo o may time po kayo, pumunta po kayo malapit po rito para makapag-donate din po kayo ng dugo at makatulong po sa mga tao na nangangailangan po. Salamat po sa Diyos. Isinagawa din ang blood donation drive bilang suporta sa proyekto ng Members Church of God International na pinangungunahan ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon na naglalayong makatulong sa ating kapwa Pilipino man o banyaga. Pasalamat po ako sa Diyos kahit sa maliit na paraan na nakatulong po ako sa pagdodonate ng dugo para po makatulong po sa mga kababayan po natin na nangangailangan ng dugo. Hindi man po sa mga Pilipino, kahit maging sa ibang lahi po. Saka alam ko po may benepisyo po nakukuha din po pagka nagpapakuha po ng dugo para po napapalitan po yung ating mga dugo po. Salamat po sa Diyos. Ang Kamanggagawa Foundation Incorporated ay isang non-stock, non-profit organization ng mga overseas Filipino workers na nakarehistro sa Embahada ng Pilipinas sa Qatar. Katuwang din ito ng UNTV sa advokasya nitong serbisyong kasangbahay. Samantala, kinilala naman ng Hamad Medical Corporation ang serbisyo publikong hatid ng KFI na ilang beses na ring tumanggap ng pagkilala dahil sa blood donation campaign. Malaking tulong po ito sa aming organization para ma-avoid po yung severe shortage ng blood supply. Muli namang tiniyak ng Kamanggagawa Foundation ang patuloy na pakikipagtulungan nito sa Polo OWA sa paglingap at pagmamalasakit sa mga distressed OFW na kinukupkop ng ahensya. Aramay Dungo para sa Serbisyong Kasangbahay. Kakatawanin ng Filipino YouTube sensation na Acapelago ang Pilipinas sa isasagawang A Cappella Championship sa Singapore. Ito ang balita ni Annie Reyes. Bukas ay gaganapin na ang Asia Pacific A Cappella Championship League kung saan magtutunggali ang pinakamagagaling na a cappella groups sa buong Asia Pacific region. 6 na grupo ang maglalaban-laban sa kompetisyon, kabilang ng Sensa A Cappella ng Hong Kong, Pop Phone Singers ng Taiwan, Summer Singers A Cappella Band ng Malaysia, Drums of War ng Australia, The Usuals ng Singapore, at ang Acapelago ng Pilipinas. Isa naman sa mga huradong sikat na si Dick Sharon ng Pitch Perfect The Sing-Off. Ang Acapelago ay isang a cappella group na tubong Bulacan. Nagsimulang mabuo ang grupo noong 2012. At noong July 2015, naging Grand Champion ng grupo at nakakuha ng Gold Award sa A Cappella Championship 2015 na ginanap sa ITE College Central dito sa Singapore. Sino ang tibok na puso mo? Kasi kahit ilang beses mong itry ang gulo-gulo, ang gulo-gulo. Higit na nagpasikat sa grupo ay ang YouTube hit cover nila ng kantang May Tatlong Bibe. May tatlong bibe akong nakita, mataba, mapayang mga bibe. Ngunit ang napapak sa likod ay isa, siyang
Ngayong gabi ay nakatakdang dumating dito sa Singapore ang grupo para sa inaabangang kompetisyon. Annie Reyes, UNTV News and Rescue, Singapore. At yan ang ating mga balita sa sports, entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Happy weekend sa inyo, Attorney Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia, at happy weekend sa inyo mga kasambahay at sa inyo rin dalawang. Happy weekend. Happy weekend. Oh, si Talia mag-beach pa rin yata. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi pinawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.